Naalala niyo pa ba si Liza Soberano? Ang aktres na minsang tinawag na pinakamagandang mukha ng Philippine showbiz. Pero paano kung sabihin naming sa likod ng mga ngiti, teleserye at sold-out na pelikula, may mga sugat pala siyang matagal na itinago, mga karanasang halos hindi niya kailanman na ikwento sa publiko? Sa isang interview na yumanig sa maraming Pilipino, sa podcast na Can I Come In, unang beses niyang ibinunyag ang mga trauma, sakit at mga bagay na humubog kung bakit bigla siyang nawala sa ating mga teleserye at mas piniling magsimula muli sa Amerika. My goodness! Mula sa pagiging reyna ng love team, hanggang sa isang babaeng lumalaban para sa sariling boses, ano nga ba talaga ang pinagdaanan ni Liza Soberano at bakit niya piniling talikuran ng kasikatan dito sa Pilipinas para harapin ang mas mahirap na landas sa ibang bansa? Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa amin. Maraming salamat po. Bago natin lubusang maunawaan ang mga desisyong ginawa niya bilang isang artista at bilang isang babae, kailangan muna nating balikan kung saan nagsimula ang kanyang kwento. Si Liza Soberano, na ang totoong pangalan ay Hope Elizabeth Soberano, ay isinilang sa California noong January 4, 1998. Isang Pilipino ang kanyang ama, habang Amerikana naman ang kanyang ina. Just one-on-one, but we don't really talk in front of other people, so we just keep to ourselves. But she knows that I love her, and I know she loves me. That's how it goes. Ngunit sa murang edad pa lamang, maaga na niyang naranasan ang bigat ng buhay nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Dahil dito, lumaki si Liza sa piling ng kanyang mga lolo at lola sa Amerika, malayo sa isang buo at tahimik na pamilya. Bata pa lamang natutunan niya na maging matapang at maging matatag. Noong 10 taong gulang si Liza Soberano, lumipat siya sa Pilipinas para makasama ang kanyang ama. Mula sa buhay sa Amerika, kinailangan niyang mag-adjust sa bagong wika at kultura. Habang unti-unti siyang nakikilala sa industriya, nakasama si Liza sa iba't ibang teleserye at proyekto na lalo pang humasa sa kanyang kakayahan bilang isang aktres. Sa bawat role, mas nakikita ng publiko ang kanyang potensyal at ang kakaibang appeal na hindi basta-basta nawawala sa kamera. Ngunit sa kabila ng mga naunang proyekto, may isang teleserye ang tuluyang nagbago ng takbo ng kanyang karera. Noong 2014, dumating ang Forevermore, kung saan niya unang naging kapareha si Enrique Hill. Dito, hindi lang siya basta naging bida, dito niya napatunayan na kaya niyang dalhin ang isang buong kwento at makuha ang damdamin ng milyon-milyong Pilipino. Mula sa simpleng teleserye, naging pambansang usapan ng kanilang tambalan at si Liza ay tuluyang kinilala bilang isang ganap na leading lady. Sa panahong iyon, marami ang naniwala na siya na ang susunod na pinakamalaking bituin ng kanyang henerasyon. Isang artistang inaasahang mananatili sa tuktok ng industriya, hindi lang sa loob ng ilang taon, kundi sa loob ng maraming dekada. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama sa set, unti-unting lumalim ang kanilang koneksyon mula sa on-screen chemistry hanggang sa isang relasyon na hindi na maitago sa totoong buhay. Noong October 2014, opisyal nilang inamin ang kanilang relasyon. At mula noon, hindi na lang sila basta love team. Sila ay naging isa sa pinaka-iconic na tambalan na minahal ng sambayanang Pilipino. Hindi naging madali ang simula ng kanilang relasyon. Sa panahong iyon, 17 taong gulang pa lamang si Liza Soberano at mahigpit ang mga patakaran sa kanyang buhay. Lalo na pagdating sa pakikipag-date at personal na desisyon. Maraming limitasyon, maraming bawal, at maraming matang nakamasid sa bawat galaw nila. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pinili nilang ipaglaban ang kanilang nararamdaman. Kasabay ng kanilang personal na pagsubok, sunod-sunod din ang tagumpay nila sa pelikula. Mula sa Just the Way You Are hanggang sa Alone Together, patunay na hindi lamang sa puso ng isa't isa sila nagwagi, kundi pati na rin sa suporta at pagmamahal ng kanilang mga fans. Pangit ba ako? Pangit ba ang katawan ko? Kapalit-pangit ba ako? Then why? Bakit mo ako nagawang-lokohin? Ngunit sa likod ng mga tagumpay, papuri at walang tigil na exposure sa telebisyon, may isang katotohanang matagal
nananatiling tahimik. Sa ilang pagkakataon, inamin ni Liza Soberano na sa loob ng maraming taon, naging bahagi siya ng isang sistema kung saan kailangan mong sumunod, manahimik at tanggapin ang lahat para lang manatiling gusto at tanggap ng publiko. Ayon sa kanya, sa mundo ng showbiz sa Pilipinas, inaasahan kang laging maayos ang disposisyon, kailangan laging may ngiti, laging magaan ang loob, at bawal ipakita ang nararamdaman. Sa mga panahong iyon, pakiramdam ni Liza na kailangan niyang maging perpekto sa paningin ng lahat, kahit kapalit nito ang sarili niyang katahimikan at kalayaan. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nagbabago ang kanilang mga pangarap, mga pananaw at mga prioridad sa buhay. Noong October 2022, tahimik na nagpasya sina Liza Soberano at Enrique Hill na tapusin ang kanilang relasyon. Walang ingay, walang drama, pinili nilang ilayo ito sa mata ng publiko at panatilihin muna para sa kanilang sarili. Halos 3 taon ang lumipas bago tuluyang malaman ng lahat ang katotohanan. Noong August 2025, sa isang podcast interview, kinumpirma ni Liza na matagal na pala silang hiwalay. Sa halip na sakit at galit, tinawag niya ang kanilang paghihiwalay bilang isang beautiful breakups, isang pagtatapos na puno ng respeto, pag-unawa at pagmamahal na hindi nawala kahit kailangan na nilang tahakin ang magkaibang landas sa buhay. Dahil sa lahat ng kanyang napagdaanan, mga tahimik na laban, mga desisyong matagal niyang kinimkim, at ang pagnanais na muling buuin ang sarili, dito na nagsimulang magbago ang direksyon ng kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagulat nang bigla niyang piliing iwan ang komportabling mundo ng Philippine showbiz at subukan ng isang mas mahirap, mas hindi siguradong landas sa Hollywood. Para sa ilan, tila nawala raw si Liza Soberano sa eksena. Hindi na siya madalas mapanood sa lokal na telebisyon, wala na sa mga primetime teleserye at bihira nang makita sa mga pelikulang Pilipino. Ngunit para kay Liza, hindi ito pagbagsak ng kanyang karera. Ito ang umpisa ng kanyang bagong karera. Isang hakbang palayo sa nakasanayang sistema at palapit sa isang buhay na may mas malinaw na layunin, mas malayang boses at mas tapat na pagkilala sa sarili. Ngunit sa kabila ng mga bagong oportunidad at tagumpay na unti-unti niyang nakakamit sa Hollywood, may isang bahagi ng kanyang kwento na matagal na nanatiling nakatago, isang bigat na hindi basta-basta ikinukwento. Sa isang documentary podcast na Can I Come In, unang beses na binuksan ni Liza Soberano ang tungkol sa mga sugat na dinadala niya mula pagkabata. Ibinahagi niya na noong lumalaki pa siya sa Amerika, naranasan niya ang mga trauma mula sa pisikal at emosyonal na pang-aabuso, mga karanasang nagmula mismo sa taong inaasahan sana niyang magprotekta sa kanya, ang kanyang foster parent, pati na rin sa naging boyfriend ng kanyang ina noong panahong iyon. Mga karanasang tahimik niyang kinimkim sa loob ng maraming taon na humubog sa kanyang pagkatao at nagbigay linaw kung bakit ganoon na lamang ang kanyang pagnanais na magkaroon ng sariling boses, sariling kontrol at kalayaan sa direksyon ng kanyang buhay at karera. At hindi ron nagtapos ang kanyang paglalakbay. Sa halip na bumagal, lalo pang umusad ang direksyon ng kanyang karera. Isa sa mga pinakabagong hakbang niya ay ang pagkuha niya ng boses ng pangunahing karakter sa isang malaking animation film na Forgotten Island na inaasahang ipalalabas ngayong September 2026. Mula sa mga teleseryeng minahal ng sambayanang Pilipino, ngayon ay naririnig na ang kanyang boses sa isang proyektong may international reach. Ang dating leading lady na kilala natin bilang mahinhin at reserved, unti-unti nang nakikilala ngayon bilang isang mas matapang, mas malaya at globally competitive na artista, handa nang makipagsabayan sa mas malawak na mundo ng entertainment. At pagsapit ng 2026, mas pinili na ni Liza Soberano na ilaan ang kanyang oras at enerhiya sa Los Angeles, isang lugar kung saan mas may kontrol siya sa sariling oras, mas may boses sa mga proyektong tinatanggap at mas malapit sa mga taong mahalaga sa kanya. Makikita na rin siya sa iba't ibang international fashion events at mga creative spaces na nagbibigay daan para maipakita niya ang sarili lampas sa nakasanayang imahe sa lokal na showbiz. Ngunit higit pa sa pag-arte at fashion, ginagamit din ni Liza ang kanyang impluwensya para sa mas makabuluhang layunin.
Aktibo siya sa pagtulong sa mga bata at kababaihan sa ilalim ng Save the Children Philippines, isang adhikaing malapit sa kanyang puso, lalo na dahil sa mga karanasang humubog sa kanyang pagkatao. Sa puntong ito ng kanyang buhay, hindi na lamang kasikatan ang kanyang hinahabol, kundi ang pagkakaroon ng saysay, direksyon, at ang kakayahang makatulong sa iba gamit ang sariling boses at karanasan. Sa huli, ang kwento ni Liza Soberano ay hindi lang tungkol sa kasikatan o sa pagkawala niya sa telebisyon ng Pilipinas. Ito ay kwento ng isang babaeng piniling pakinggan ang sarili, kahit kapalit nito ang pagdududa ng marami, mula sa batang lumaki na may mga sugat na hindi nakikita, hanggang sa isang artistang may lakas ng loob na magsalita, umalis, at magsimulang muli. Pinatunayan ni Liza na minsan, kailangan mong iwan ang isang mundong kilala ka para makilala mo kung sino ka talaga. Hindi lahat ng tagumpay ay maingay. Hindi lahat ng panalo ay nasa prime time. At hindi lahat ng pag-alis ay nangangahulugang pagkatalo. Sa tingin mo ba tama ang naging desisyon ni Liza Soberano na iwan ang Pilipinas para magsimulang muli sa ibang bansa, kahit kapalit nito ang pagkawala ng dating kasikatan dito sa atin? I-comment mo ang opinion mo sa baba. Tama ba ang kanyang pinili? O mas malaki sana ang naabot niya kung nanatili siya sa Philippine showbiz? Kung gusto mo ang ganitong klaseng kwento, i-like ang video. Mag-subscribe para sa mas marami pang tunay at malalim na kwento gaya nito.